ay pinamagatang fruitless. Ang layunin po ng ating pag-aaral dito sa salita ng ating Panginoon ay siyempre walang iba kundi magbunga po tayo. Lahat po tayo ay dapat magbunga. Sa unang pagbasa, basahin po natin sa aklat ng Lucas, Kapitulo 13, versikulo 6 hanggang 9. At sinalita niya ang talinhagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan, at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan. Verse 7, at sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makasisikip sa lupa? 8, at pagsagot niya'y sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. 9, at kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapot kung hindi, ay puputulin mo. Ito po ay patungkol po sa tinatawag na puno ng igos. Since na atin pong pinag-aaralan ay fruitless, sa wikang Tagalog, walang bunga. Ngayon po, sa kanyang pangangaral ay itinuro niya ang patungkol po sa puno ng igos na natatanim doon po sa ubasan. Ngayon po, ang puno ng igos na ito ay hinahanapan ng Panginoon ng bunga. Bakit po? Dahil 3 taon na po na pumaparoon ang Panginoon, subalit wala po siyang may mahanap o makita man lamang mga kapatid na bunga. Ngunit mga kapatid, ang nangyari dito, sinabihan niya ang nagtanim na kung saan ay putulin mo. Bakit pa makasisikip sa lupa? Dito po ay pinakikita mga kapatid ng talata kung gaano kahalaga ang espasyo. Hindi po maganda na ang isang bahay ay bahay siya na kung saan ay tinatambakan lang ng mga parang ginawang bodega. Kasi sayang po, nasasayang po ang space ng bahay kung ang malaking porsyento ay ginagawa lamang pong bodega. Ayun din mga kapatid, dito sa talatang ito, sayang po yung espasyo ng lupa. Kaya sinasabi ng Panginoon, diyan ay putulin mo na. Sa madaling salita, pag pinutol yun, pwede kang makapagtanim ng bago. Yung mas namumunga. Sumalit ang nangyari mga kapatid, sabi niya, Panginoon, pabayaan mo muna. Pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. Sa madaling salita, humihingi pa ng tawad. Tumatawad sa panahon. Bigyan mo na ng pagkakataon, Panginoon, hukayan ko ang paligid. Lagyan ko ng pataba. At ang sabi diyan mga kapatid sa Luke chapter 13 verse 9, sabi, at kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Tatapat kung hindi, ay putulin mo. O tingnan niyo mga kapatid nung kanina, sinabi ng Panginoon na 3 taon na ako na naparirito at wala naman yan bunga. Sabi, putulin mo. Inuutosan niya, putulin mo. Bakit pa nakasisikip sa lupa? Sabi niya, hayaan niyo muna. Huhukayan ko po ang paligid. Lalagyan ko ng pampataba. Pagkatapos, pag tumubo, okay. Pag hindi, putulin niyo. So, niya binalik. Kung mapansin niyo mga kapatid, pagkatapos, kung hindi magbunga, ay putulin mo. Sa Matthew chapter 21 verse 19. At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon huwag kang magbunga kailanman, at pagdakay na tuyo ang puno ng igos. Okay. Sa Matthew chapter 21 verse 19, binanggit din niya dyan sa isang bahagi, may isang puno ng igos. Meron pa rin isa dyan na puno ng igos na binanggit ang ating Panginoong Yesus. Nakita niya ito, wala siyang nasumpungan, kundi mga dahon lamang. So ito naman ang isang bahagi. Kanina, 3 taon na siyang magbalik-balik, wala. Pero narito may isa naman na binanggit siya, malago ang kanyang dahon.
Subalit wala siya namang nakitang bunga. Sinabihan niya ang puno, mga kapatid, na mula ngayon, huwag kang magbunga kailanman. Sa isang translation, ang sabi dyan, sinumpa niya, mga kapatid, ang puno ng igos na huwag magbunga. At ang nangyari dyan, mga kapatid, pagdakay natuyo ang puno ng igos. Ito pong ating pinag-aaralan na fruitless o sa wikang Tagalog ay walang bunga ay napakalaking impluwensya o napakalaking bahagi ng buhay natin sa pananampalataya na kung saan sa ating paglilingkod sa Panginoon, kapag tayo po ay hindi na nagbubunga, mga kapatid, ang sabi dyan ay pinuputol. Bakit? Nakakasikip na lamang sa pwesto. Alam niyo po, mga kapatid, kayo po ang makakasaliksik ng inyong buhay kung kayo po ay nagbubunga sa Panginoon o hindi. Ano po ba ang mga rason kung bakit ang isang mananampalataya ay hindi nagbubunga? Kasi pag sinabing nagbubunga, magmula sa pagiging makasalanan mo, wala kang inikilalang Diyos at napunta ka ngayon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo yun, nagbago ka. Magmula sa pagiging sugalero, sa pagiging adik, sa pagiging patabo ng buhay, nagkaroon ka ngayon, mga kapatid, ng panibagong buhay. Sa madaling salita, nagkaroon po ng kabuluhan ang iyong buhay nung iyo pong makilala ang ating Panginoong Diyos. Ngayon po, kung ikaw po ay naglilingkod sa Diyos at hindi ka po nagbubunga, wala pong pagbabago, hanggang ngayon sinungaling ka pa rin. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Ang dami mo pa rin excuses kung bakit hindi ka makapaglingkod. Ang dami mo, mga kapatid, mga palusot sa buhay. At ayaw mo talaga, mga kapatid, nakikita sa iyo ng leader mo o ng pastor mo na wala ka talagang pagbabago. Ayaw mo magbago at wala kang iniisip na gusto mo magbago. Alam niyo, mga kapatid, ang tawag sa iyo, fruitless. Di ka nagbabago eh. Wala pong bunga. Chismosa ka pa rin. Ano? Dati tinawag ka ng Panginoong Diyos. Ikaw yung mahilig magkwento, alam mo yun, mahilig ka manira. Hanggang ngayon, mahilig ka pa rin manira. Kahit sa kaibigan mo, kaya mong siraan. Ano po ba ang mga rason? Ngayon, sa pagbasa po ng talatang ito, tingnan po natin ang ating mga sarili. Mag-check tayo ng ating spiritual. Bakit hindi tayo nagbubunga? Baka kasi ginagawa natin ito. Ang sabi dito sa Mark chapter 4, verse 18 hanggang 20. At ang iba'y yaong nangahasik sa dawagan, ang mga ito yaong nangakinig ng salita. 19. At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiini sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Mark chapter 20 verse 18 hanggang 19. Ito po yung mga rason kung bakit hindi po nagbubunga ang isa pong Kristiyano o ang isang mananampalataya. Una po yung tinatawag na pagsusumakit ukol sa sanlibutan. Yung kanyang pake ay nandirito sa mundo. Nandiyan dyan, sa labas. Kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay niya, anong gusto niyang bilhin, anong gusto niyang marating, anong gusto niyang matapos. Ibig sabihin, wala po siyang pakialam sa sinasabi o sa tinatawag na salitang simba o pagsamba. Wala siyang panahong makinig. Wala siyang panahong dumalo. Wala talaga siya, mga kapatid, as in zero. Wala ang kanyang interes ay wala sa mga spiritual na bagay. Ang kanyang interes kung paano ko sisikat, kung paano ko mararating ang aking buhay, kung paano ko magiging tanyag na vlogger, maging tanyag na tiktokers, maging tanyag ako na artista. Basta yung mga bagay, mga kapatid, na kung saan may hangganan. Yan po, mga kapatid, ang inaatupag ng mga tao na hindi po lumalago sa pagkakilala at paglilingkod sa ating Panginoon. Yung tinatawag na cares of this world. Nandiyan po ang kanyang pake. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, mayroon pong 4 na kinalalagyan o kinaparuroonan ng seed. Nung una, mga kapatid, nahasik. Ang sabi ng Biblia, nahasik daw saan? Sa wayside, sa daanan. At ang sabi,
Nung nahasik ito, dumating ang mga ibon, tinuka. At yung isa naman, nahasik sa mga kapatid sa batuhan. Dahil hindi makapag-ugat, dahil batuhan, namatay. Hindi rin nagbunga, hindi siya nagbunga. Yung ikatlo, mga kapatid, nag-ugat siya, tumubo siya, mga kapatid, pero hindi siya makapamunga. Dahil, ang sabi, ang kanyang isipan, ang ganitong klaseng tao, mga kapatid, ay nagsusumakit ukol sa sanlibutan. Puro sanlibutan ang inaatupag, mga kapatid. Wala nang panahong manalangin, wala nang panahong magbasa ng salita ng Diyos, wala nang panahon na hanapin ang presensya ng Panginoon. As in, wala. Kahit sa cellphone niya, hindi mo yan makitaan, mga kapatid, ng mga awiting papuri sa Panginoon. Wala yan. Isa lang meron, kay Bambu, hallelujah pa. Maging sa Facebook. Kaya nga sabi ko sa inyo ang bahagi ng katauhan ng isang tao, makikita mo rin. Sumasalamin yung Facebook Makikita mo, mga kapatid, kung paano siya magpicture sa sarili niya, labas dila, no, mga naka-eyeliner, no, nakikiuso, nakikibini, nakiki-SB. Ganyan ang nangyayari, mga kapatid. Kaya, kung titingnan mo, dun may bahagi kasi talaga. Yan ang sumasalamin sa buhay mo May bahaging sumasalamin sa'yo. Kapag tignan mo ang Facebook ng tao, dun mo talaga makikita. Kung siya ay isang tao, mga kapatid, na mapagtanim ng sama ng loob, lahat yun, makikita mo doon, pati yung mga post niya, the way siya mag-post ng mga message, mga kapatid, nakita mo Ang palaya. Talagang, may pinaglalaban. Tapos lagi may side comment, ano nangyari sa'yo? Di ba, may mga ganyan tao Nakikiscroll, tapos pag may naglabas ng sama ng loob, ay, ano yan? Sino yan? Hanggang sa umaba na ng umaba. Yan. Ano po nangyayari, mga kapatid? Nagpapakita, mga kapatid, kung anong klaseng ugali ang nasa loob mo. Mga kapatid, ito sinasabi ko sa inyo, tigilan niyo po yung mga parinig-parinig sa kaibigan ninyo. Kausapin nyo. May sama kayo ng loob, kausapin nyo. Hindi puro parinig-parinig. Tatapang sa mga keyboard warrior Pagkakarap Sige nga, sunduan kayo ng kuya ko. Pag hindi kaya Di ba, mga kapatid? Harapin ninyo, kausapin ninyo kung kayo ay may sama ng loob. Ngayon balik tayo. Nandoon ang kanilang paki. Kaya nga yung tao, mga kapatid, malalaman mo ang kanyang isip pag laging nasa sanlibutan. Pag yayain mo sa simbahan, lagi walang panahon. Ay, may lakad ako Kahit wala. Nalaman mo, walang pasok. Pupunta ka ngayon ng bahay. Uy, sabi, wala ka daw pasok, simba tayo. May lalaba ako Kahit isa na lang yung dabahin niya, lalaban niya yung isang oras. Ang daming dahilan. Biglang maglilinis, kahit malinis naman na yung bahay. Ang daming dahilan. Ibig sabihin, ang isang tao po na ang kanyang isip ay wala sa Panginoon at laging nasa mundo, wala po yan panahon ukol sa spiritual. Pero kapag, may outing. May tayo. Libre lahat. Sama. Di ba? Ito naman, talagang talagang busy-busy ako sa trabaho. Ito ngayon, nagbigayan ng ayuda, 5,000 ang isa. Di ba? Loyal na loyal siya nung una, nung narinig niya, 5,000, di niya kikita magkano ba dito? 474? Isang araw, tama ba? Ang provincial rate, 474, if I'm not mistaken. Di ba? Kaya mo yung sakripisyo, bahala kayo dyan, kahit niyo ako. 5,000 to Ilang araw ko yan dyan. Di ba? Nagagawa ng paraan, nakakapag yung sulat-sulat, ganyan-ganyan. Nagagawa ng paraan. Di ba? Pagdating naman sa loob ng church, pag nayaya mo naman, tutulugan ka naman. Di ba? Natutulog sa loob ng church. Hindi mapakali. Di ba? Hindi mapakali. Ganyan po ang tao. Pumapasok, ito mga kapatid pumapasok, blind item, sino kaya ito? Pumapasok sa loob, natutulog. Pumapasok sa loob, ang isip wala sa preaching.
Pumapasok sa loob, nag-worship, hindi naman alam ba't nagtataas ng kamay. Sino kaya yun? Saligsigin nyo na sarili nyo kung kayo yun. Para malaman ninyo. Ganyan po. Hindi po natin matatakasan ng salita ng Diyos. Alam ng Diyos kung talagang nakataas ka para sa Panginoon. Yung iba, mahihiya na kasi ako, nakataas na sila, wala nang magagawa. Nakakahiya naman. Baka, sabi kasi kanina, wag daw makabigat eh. Baka kagaan din ako kahit paano. Mga kapatid, alam nyo ng Diyos. Kahit yung nananalangin ka dito, alam din ng Diyos yun. Napilitan ka na kasi katabi mo kanang kaliwa. Lumuhod na eh, wala ka ng choice. Hindi nakiload ka rin. Luhod ka oh. Hindi pa sila nagpe-pray. Ang sayo, kailan kaya tatayo itong dalawang to? Kaya nga sabi ko sa inyo eh, hindi po madadaya. Hindi madadaya ng tao ang Diyos. Alam ng Panginoon kung ang Diyos talaga ang pinunta mo dito. At alam ng Diyos, mga kapatid, bawat hakbang mo pa lang dyan sa mabatong daan, na mapaputik-putik minsan. Pagpasok mo dito, alam din ng Panginoon kung talagang bawat hakbang mo, kaya ako nandito, gusto kong purihin ng Diyos. So una po, kung bakit hindi nagbubunga, dahil sa pagsusumakit sa sanlibutan. Pangalawa po, ang daya ng mga kayamanan, o yung tinatawag na deceitfulness of riches. Pag sinabing daya ng mga kayamanan, yung kanyang atensyon, ang kanyang isip, ang kanyang mga mata, ay nakatuon lamang mga kapatid sa yaman. Gusto, alam mo yun? Asin ba tayo? Mapagkakapirahan ba yan dyan? May mga ganun pong tao eh. Ikatlo po mga kapatid, ang pita sa ibang mga bagay, yung tinatawag na the lusts of other things. Yung kanyang atensyon mga kapatid, yung kanyang buhay, ay nakatuon doon po sa mga pagnanasa. Lust of the flesh, sa laman, lust of the eyes, at ang kapalaluan sa buhay. Nandoon lang siya. Ibig sabihin, sobrang makamundong tao. Ikaapat po mga kapatid, James chapter 1 verse 22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Yan. Sige. Na inyong dinadaya ang inyong sarili. 23, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Okay, napansin ninyo, isa po sa mga dahilan kung bakit hindi nagbubunga, ang sabi ng Biblia, nagiging tagapakinig lamang. Nakikinig sila, tutok na tutok sila, talagang tutok na tutok sila. Tapos pag tinanong mo, brother, anong oras na? Pastor, praise the Lord. Hindi pala nila naiintindihan. Pero tutok na tutok. May mga tao pong gano'n, nakakamanga nga yun eh. Talagang bilib na bilib ka. Pero umamin kayo, meron kayong nakakwentuhan, di ba yun? Tinitingnan nyo siya, tapos akala niya nakikinig kayo sa kanya. Sino sa inyo nakaranas na meron kayong kausap? Wala talaga kayo interest sa kausap. Inantay, sige lang. Bisan, ginagamitan mo na ng cellphone, tapos, meron talaga, may response naman tapos, pero wala talaga sa isip niya yun. Hinahan niyo na magsalita na magsalita. Ay, ganun. Okay lang yun. Walang interes. Ganyan po nangyayari mga kapatid. Pag ang isang tao po, mga kapatid, nasa loob po ng church, pag walang interes yan mga kapatid, unang sintomas niya matutulog. Susunod, gising naman pero malayo isip. Malayo isip. Sumunod mga kapatid, nakikiresponse pero hindi niya alam kung ano yung inaano niya, tinutugunan niya na praise the Lord. At saka mga active yan. Mga active yan. Nag-preach ng pag-preach, pagpalakpak, nakikipalakpak din yan. Especially yung special mention, hindi naman po sa yung mga ating mga Amerikanong preacher. Mapansin ninyo, ang mga Pilipino, naiintindihan ang salita ng Diyos, walang response. Nung Amerikano, hala ka pa na yung response. What's wrong? Ano nangyari mga kapatid? Yung tuloy na kapwa mo Pilipino, naiintindihan mo? Yung Amerikano na hindi naman natin maintindihan 100%, hala ka, talagang response, lahat talaga. Yung gumanyon lang, wala pang punto, palakpak agad. Ang sabi, somebody praise the Lord. Palakpakan. Nung sinabi ng Pilipino, palakpakan natin ang Diyos. Tagalog.
Anong pinagkaiba? Yung quality ba? Nagdahil lang sa banyagang salita? Minsan mga kapatid, maging matalino rin tayo sa pag-response. Yun din yung sinabi mga kapatid nung bata. Praise the Lord. Ito pa matindi. Pag mga bata, nagre-response naman. Sabi ng bata, sabi sa'yo, praise the Lord. Praise the Lord, nakasupport, pati magulang nakatayo pa. Pero kapag ka mga preacher, mga kapatid na Tagalog, naiintindihan naman nila, hindi sila maka-response. Ang sabi ng Biblia, kaya hindi rin tayo lumalago ay dahil nagiging tagapakinig lamang. Ang sabi kong tayo po ay magiging tagapakinig lamang at hindi po natin ito isasagawa sa ating buhay, sabi dinadaya lamang po natin ang ating mga sarili. Alam niyo mga kapatid, ilang kaya sa atin dito ang matagal ng mandaraya? Galit na galit ka sa taong manluloko, mandaraya, pero hindi ka nagagalit sa iyong sarili. Ano pong punto mga kapatid? Ako po ay nagsasalita hindi upang saktan ang inyong kalooban. Inuulit ko ito dahil ito po ay gusto ng Diyos na marinig ninyo. Sa mga kapatid na wala naman kayong ginagawa, ano ba ang ating pinaglalaban at hindi tayo makadalo sa gawain ng Diyos? May Bible study, hindi tayo makadalo. May prayer meeting, hindi tayo makadalo. Wala ka namang ginagawa. Wala ka namang pinagkakabisihan. Ano po ba yung ating pinaglalaban? Kasi ang sabi ng Biblia, mga kapatid, huwag nating kakalimutan ang pagkakatipon. Tayo po dapat ay dumadalo sa gawain ng Diyos. Pero ang nangyayari, dinadaya natin ang ating mga sarili. Pare-parehas mga kapatid at marami sa mga mananampalataya na hindi po nakakatugon, hindi po sila nakaka-comply sa utos ng Diyos na huwag po natin kakalimutan ang pagdalo sa gawain. Ayan po ay utos ng Panginoon. At yan po, sa mga tao po na busy at hindi po talaga makakadalo ng gawain ng Panginoon, ikaw na, ang Diyos ang nakakaalam nun. Pero doon po ako nagsasalita sa mga tao na kung saan wala ka naman ginagawa at napaka-free mong tao at ang ginagawa mong dahilan ang layo kasi ng church, di tatamad ako. Mga kapatid, pero kapag bigayan ng bigas, kahit galayo, punta naman. Bigayan ng ayuda, punta naman at kahit gaano ka katamad pag tumama ang tupad. Kahit gaano ka katamad sa bahay mo, pag narinig mo ang tupad, tutupad ka talaga. Mga kapatid, wawalis ka talaga. Bakit? May pera eh. Naniniwala ako, kung kada worship, kada receive ng Holy Spirit, 1.5, lahat worship to. Naniniwala ako mga kapatid, kung ang worship 1.5 isa, lahat, hindi ka maniwala dyan, may upo dyan. Kahit hindi mo alam mag-worship, sige lang, sigaw lang sigaw. Bakit? 1.5 eh. Kaya tayong pakilusin ng pera. Pero hindi natin naiintindihan mga kapatid. Yung Diyos ang nagbigay sa atin ng kalakasan. Dapat siya ang unang nakikinabang sa lakas na binibigay niya po sa atin. Dapat tayo po ay nagiging aktibo. Inuulit ko po sa inyo. Paulit-ulit po itong sinasabi sa inyo kasi yun naman po ay totoo. At para po sa inyo yan, mga kapatid. Kapag hindi nyo po yan ginawa, hindi talaga kayo makikitaan ng bunga. Mga kapatid, walang bunga. Alam niyo, sabi ng Panginoon, pinakamasakit nga dyan, putulin mo na nga yan, nakakasikip lang eh. Di ba? Pero mga pastor natin, nananalangin para sa inyo, Panginoon. Ipuhin niyo po itong tao na ito. Dinadalangin ko po. Yan nga po yung ginawa nung nakapako sa krus, sinaalala niyo. Ang sabi, alalahanin niyo po ako. Di ba? Sabi nung nakapako sa kabila. Sabi ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. So, yun po ang ating dapat gagawin. Kailangan po natin manatili. Kasi kung hindi, ang sabi ng Biblia, ikaw ay ihahagis ka po mga kapatid sa apoy. At wag po natin nahayaan na mangyari yun. Ngayon, ano po ang mangyayari kung tayo ay di pa rin magbubunga? John chapter 15 verse 2. Verse 2, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya
upang lalong magbunga. Okay, ang bawat sanga daw na hindi nagbubunga ay inaalis niya sa isang translation, pinuputol. Etong matindi mga kapatid, etong masakit. Yung iniisip mo na ikaw ang umalis, pero ang totoo, pinutol ka pala. Mahirap mag-pretend ng ganun. Yung tipong, sakit na ako eh. Ayoko na maglingkod. Tisod na ako. So, umalis ka. Mag-isip ka ng 2 beses, baka gusto mo mag-isip. Kung ikaw ba ay talagang umalis, o pinutol ka kasi hindi ka na nagbubunga. Amen. Eh, sabi ng Biblia mga kapatid, kapag hindi nagbubunga ang tao, pinuputol. Kaya wag tayong parang pabiktim. Kaya lang naman ako dahil hindi ko talaga gusto yung mga preaching niya kasi paulit-ulit na lang yung ganyan. Dumalo. Hindi nga ako nadalo eh. Paulit-ulit eh, ayoko nga eh. Eh kaya nga inuulit-ulit dahil sa pagmamahal yan ng Diyos sa'yo. Inuulit-ulit. Dinidiligang ka, pinapakain ka ng salita ng Diyos, baka kasi kahit paano isang araw ng buhay mo magising ka. Nang magturo po si Jesus, Matthew chapter 7, verse 17. Ayun din naman, ang bawat mabuting kahoy o punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Ano pong ibig sabihin mga kapatid? Kung ano po ang klaseng punong kahoy yun po ang ipoproduce niya na bunga. O, para pababawin. Kapag ka ang isang punong kahoy ay mangga, ang ilalabas niya ay mangga, hindi dragon. Kapag ka ang isang puno mga kapatid ay santol, ang ilalabas niyang bunga ay santol. Ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw ay masamang tao, masama kang punong kahoy, ang inalabas mo ay masama. Kung ikaw po ay makasanlibutan, ang ilalabas mo ay makasanlibutan. Ano po? Ang pinoproject po ng ating pananamit ay yung dinidikta ng loob natin. Kaya nga hindi natin madadaya eh. Di ba ang aayos natin? Di ba? Mapipera. Pero pagdating ng Lunes, makikita mo yung kung sino siya. Ano po ibig sabihin? Ang ayos-ayos ng damit. Pagdating ng Lunes, nakasando lang, bumibili ng suka, butas-butas pa. Di ba Christian ka? Oo, pag Sunday. So hindi po mapipeke. Ang Lunes at saka Sabado, pinapakita kung ano yung nasa loob. Pinoproject yun, kaya ngayon yung sinusuot mo. Kaya nga kung makabini ka, bini ka rin. Di ba? Binigte. Uy, huwag naman sana mangyari sa CR, may sumasayo ng mahiwaga sa lamin ha. Ngayon po, sasabi niya sa Matthew chapter 7 verse 18, hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Hindi po ba pwede na ang isang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama? Mabuti ang lalabas dyan. Kaya nga mga kapatid, yung legit na mabuti, minsan kakisyonin mo yan. Kung ginagawa mo, inaano ka na ng tao na yan, ginagawa mo pa rin ng ano, binibigyan mo pa rin ng pabor. Hindi. Hindi ko siya pwedeng gantihan dahil lang sa ginawa niya ako ng masama. Sabi ni Kristo, gantihan ko ng mabuting gumagawa sa akin ng masama. Ganun po siya, mga kapatid na tao. Ngayon tuloy po tayo mga kapatid. Ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 19. Verse 19, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Oh, nakita niya mga kapatid, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti. Kung hindi ka na nagbubunga ng mabuti, wala ka nang ginagawang mabuti mga kapatid. Ikaw po ay puputulin. Masamang punong kahoy mga kapatid kung tawagin. Okay? Pinuputol po. Matthew chapter 7 verse 20. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Yan. Makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Gets nyo? Amen. Kaya yung mga legit Christian, pag ginulat mo, wala yun. Pero yung legit na nasa labas, pag ginulat mo, ano yung lumalabas sa mga bibig nila? Minsan nagmumura. Kasi yun yung nasa loob eh. Hindi kasi yun mabibigay. Pag ginulat mo yung tao,
Minsan pag ano, huwag nyo lang ako subukin kasi baka bigla akong may mga tao na pag inano mo, lumalabas minsan ang sama pa eh. Bahagi pa ng katawan. Yung binabanggit niya. Kasi yun yung nasa loob. Kasi masama. Masama. Kaya, hindi natin madadaya mga kapatid kung ano po ang nasa loob. Ang sabi po sa Matthew chapter 7 verse 17 hanggang 20, ito po ay pangangaral mga kapatid ni Jesus patungkol po sa tinatawag na mga bulaang propeta. Ngunit meron po tayong napupulutang halimbawa doon. Kung tayo po ay mabuti, mabuti po ang lalabas sa atin. Ngayon, bago po tayo magtapos, mga kapatid, sino po ang gustong magbunga ngayon? Ha? Kung gusto po natin magbunga, magbagong buhay na po tayo. Okay? Maglingkod po tayo sa Diyos ng may buong katapatan. Huwag po natin hayaan na hindi po tayo nagbubunga. Kailangan yung prayer life mo noon na dati 3 minutes lang, sobrang tagal na yan sa'yo. Mga kapatid. Kung dati nagpe-pray ka mga kapatid, 3 minutes lang, feeling mo ang tagal-tagal na, dapat nagbubunga po yan mga kapatid. So ano po mga kapatid, ang gustong ipahiwatig na salita ng Diyos, ayaw po ng Diyos na tayo po ay hindi po nagbubunga. Magbunga tayo. Mag-improve po dapat tayo sa worship. Sa pag-angat ng kamay natin, mag-improve tayo. Sa pagdalo natin ng gawain, mag-improve po tayo. Huwag po tayo mag-improve sa mga negative things, mga kapatid, gaya niyan. So, sobrang seryoso ka. Alam niyo mga kapatid, pag sobrang seryoso, malalayuan ka. Pag sobrang seryoso ka, kasi pag tinawag ka ni Kristo, minumulti kasi yung ating mga ugali. Minsan yung pagiging seryoso pag wala sa lugar, hindi rin maganda eh. Pero kung mapansin ninyo, ang salita po ng Diyos, pare-parehas po tayong minumulti sa isang kataguhan na gusto ni Kristo. Nakuha ninyo? Gusto ni Kristo, huwag tayong maging sinungaling. Tama? Kaya kung nagsisinungaling ka hanggang ngayon, tigilan mo na. Gusto ni Kristo mga kapatid, nasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Lahat tayo doon, walang exempted doon. Pag sinabi ni Kristo, mga kapatid, kailangan dumalo tayo sa gawain. Lahat tayo dadalo doon. Kasi doon tayo gusto ihulma ni Kristo eh. Sa ganung Espiritu tayo gustong ihulma ni Kristo. Sa gusto niyang pamamaraan. Hindi pa pwedeng tayo masusunod. Na kapag ikaw po ay naglingkod sa Panginoon, dapat ang Diyos ang nasusunod sa atin. Hindi po tayo. Eh bakit ba ako pakialaman nyo? Eh ganito ko gusto ikang mag-worship eh. Gusto ko dito lang sa kaliwa. Huwag nyo ang pakialaman. Ibig sabihin, hindi ka nag-worship no. Observer ka. Diba? Purihin nyo ang Panginoon mga kapatid. Huwag nyo pong sasayangin ang sandaling ito. Purihin nyo Diyos. Huwag po natin sayangin ang oras. Kapatid natin ng Diyos. Gusto kong magbunga. Pero para magbunga ka, kailangan mong manatili sa Kanya. At sa dapat ay manatili sa'yo. Kailangan dalawa kayo. Hindi pa pwedeng ang Diyos lang. Kasi kung tatanungin niyo ang Panginoon mga kapatid, matagal na, kahit natutulog ka pa eh. Kung sa kakatuwang isip lang, kailan kaya isimba to? Kailan kaya magbabago ito? Ang Diyos nandun eh. Hindi ka pa nagdidesisyon. Ang Diyos, ang desisyon ng Diyos sa'yo, ayusin ka eh. Pero ang problema, ikaw na lang po ang inaantay ng Diyos. Nakuha natin mga kapatid, tayo na lang po ang inaantay ng Diyos para po tayo po ay maging mabunga. Sa oras na ito, let us all stand. Hingin natin sa Diyos na tayo po ay sumagana at magbunga sa harapan po ng ating Panginoon.